Ayan na mga kaibigan, halos nasa dulo na tayo ng Stranger Things. Tapos na ang ikalawang hati ng ikalimang season kaya ito na ang tamang oras para pag-usapan kung ano ang dala natin sa finale at higit sa lahat kung paano nga ba ito magtatapos. Ang ilang teorya ay napunta na sa basurahan, ang iba naman ay objektibong hindi umaangkop sa konteksto ngunit nagbibigay daan sa mga bago. Gayunpaman nagbababala na ang mga kritiko sa paniniwalang hindi magkakaroon ng sapat na oras ang magkapatid na Duffer sa huling season para tapusin ang lahat ng mga storyline. Tulad ng alam nyo, marami tayong dapat pag-usapan at iyan ang gagawin natin sa susunod na ilang minuto. Magsimula tayo sa mga rating na bahagyang bumaba kumpara sa unang hati ng season. Ang ikapitong episode ay naging pinakamababang na rate sa ikalimang season. Ito ay natural na nagdudulot ng pag-aalala dahil ang finale ng buong season ay nalalapit na. At sa usapin ng pagbaba ng rating, nagkakaisa ang opinyon ng mga kritiko at manonood. Ang unang apat na episode ay unti-unting umarangkada para ipakita sa atin ang eksena ng pangkukulam ni Will na nakakapangilabot. Ang tatlong bagong episode ay halos puro dialogo na lang. Siyempre marami ang ipinapaliwanag sa pamamagitan nito dahil bago ang finale kailangang ayusin ng malinaw ang lahat. Ngunit minsan ay talagang parang pabalik-balik ang mga manunulat sa iisang bagay at ang mga ipinangakong pagkamatay ng mga karakter sa loob ng 7 episode ay hindi pa rin nangyayari. Dahil dito lumabas ang mga review ng mga kritiko na nagsasabing hindi sapat ang 1-2 oras na episode para isara ang lahat ng mga storyline. Masyado nang marami ang mga karakter at ang katotohanan tungkol sa Upside Down ay nagdulot pa ng mas maraming tanong. Kaya may mga bahagi ng kwento na mananatiling hindi nalutas. Pero opinyon lang iyan ng mga kritiko. Kami mismo ay naniniwala sa magkapatid na Duffer at na hindi sila nag-aksaya ng panahon sa paghimay-himay ng mga lihim ni Will, mga takot ni Vecna at mga prinsipyo ng pagbuo ng Upside Down at napakarami nilang naikwento sa atin. Ang pinakamahalaga, alam na natin ngayon kung ano ang Upside Down. Nakagawa si Dustin ng mga mahahalagang tuklas na nagpapaliwanag kung bakit ito nilikha at kung bakit ito natigil sa panahon. Ang Einstein-Rosen Bridge na ilang beses lumabas sa serye ay hindi lang isang simpleng pahiwatig sa isang interdimensional na koridor. Ang Upside Down mismo ang tulay na ito o wormhole na nag-uugnay sa totoong mundo at sa mundo kung saan napadpad si Vecna na tinawag na ang kawalan. Ang konsepto ng exotic matter sa pisika ay umiiral din at ginagamit sa mga teorya tungkol sa mga wormhole. Nilalabag nito ang mga karaniwang batas ng pisika tulad ng grabidad o densidad ng mga atomo at ginagawang posible ang pagbuo ng mga butas ng uod. Matapos ang massacre sa Hawkins Lab noong 1979, ginamit ni Eleven ang kanyang kapangyarihan para ipadala si Henry sa ang kawalan kung saan mayroong isang kolektibong kamalayan. Ang Upside Down naman ay natigil sa petsang ika-6 ng Nobyembre 1983 dahil ito ang araw kung kailan nilikha ito ni Eleven matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa telekinetic na pakikipag-ugnayan sa isang Demogorgon. Bukod dito, ipinakita sa atin sa serye na hindi dapat kalimutan ng dula na ang unang anino na batay sa Stranger Things at nagkukwento tungkol sa kabataan ni Henry. Ito ay bahagi ng opisyal na kasaysayan at nagpapatunay na ang kawalan ay ang tinatawag na Dimension X. Ibig sabihin ito ay isang alternatibong mundo na nakaharap ni Henry noong kanyang kabataan maraming taon bago siya ipinatapon doon ni El. Siya nga pala, sinabi rin ng mga lumikha ng serye na ang ideya ng kanilang koneksyon kay Vecna ay naisip nila habang ginagawa ang dula. Ang lihim na kuweba sa kanyang isipan kung saan nakahanap ng labasan sina Max at Holly ay nagpapakita ng isang bahagi ng dulang ito. Nakasagupa ng batang si Henry ang isang espiyang Sobyet na nagnakaw ng mahalagang kagamitan na ginagamit para sa isang lihim na eksperimento ng gobyerno. Hindi mahirap hulaan na ito ay may kaugnayan sa mga alternatibong dimensyon at hindi nagkataon na binibigyang diin ng mga mayakda kung paano binubuksan ni Henry ang maleta. Dahil sa device sa loob nito, napunta siya sa Dimension X at pagkatapos noon nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. Sa ang kawalan, unang nakasagupa ni Krill ang kolektibong kamalayan na nakaapekto sa kanyang pagkatao at pag-uugali sa hinaharap. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng paglitaw ng kanyang mga kakayahang psychokinetic at ng interes mula kay Dr. Brenner pati na rin ang paglikha ng Project Indigo. Sa gayon, ipinapakita ng dula at ngayon ng serye na si Henry ay hindi palaging isang kontrabida at isang saradong bata. Siya ay biktima ng impluensya ng kolektibong kamalayan na dumanas ng isang traumatikong karanasan sa pagkabata na nagawa niyang ikulong sa loob ng kanyang isipan. Dito nagmula ang pagbibigay diin ng mga manunulat sa paghahayag ni Will tungkol sa kanyang pinakamalaking takot, ang hindi maunawaan ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Alalahanin natin na ang Stranger Things ay nagaganap noong dekada 80 kung kailan ang pagkakaiba-iba ng kasarian ay hindi pa karaniwan.
Kaya dito hindi nagkataon na binigyan ng pansin ng mga may akda ang paksang ito at ginugulan ito ng napakaraming oras. Sa paghahayag ng kanyang pinakamalaking takot, nilalampasan ni Will ang kanyang sarili para gawin din iyon kay Henry sa finale. Kahit na ang huling episode ay tiyak na maglalaman ng labanan kay Vecna at sa kanyang mga alipores, ang mapagpasyang labanan ay malamang na magaganap sa loob ng kanyang isipan. Ang nailigtas na si Kali ay nagkwento kay Elle ng lahat ng nakita niya sa base militar. Natuklasan niya na ang gobyerno ay nag-eeksperimento sa mga buntis, sinusubukang buhayin muli ang programa ni Dr. Brenner. Lumalabas na ang lahat ay nagsimula kay Henry Creel dahil ginamit ang kanyang dugo sa ina ni Elle at Kali. Ito ang nagpapaliwanag sa prinsipyo ng pagkakaroon ng mga superpower at inaalis sa mitolohiya ang mga malabong kakayahang extrasensory. Si Eleven ay itinuturing na pinakamatagumpay na eksperimento, kaya gusto siyang hulihin ni Dr. K para pag-aralan. Mula rito, ang mga salita ni 8 ay tila lohikal na hanggat siya o si Elle ay buhay, hahanapin sila at magbubukas ng mga bagong portal. Ang tanging paraan para matigil ito ay ang isakripisyo ang kanilang sarili. At kahit ang pagkawala ng kapangyarihan ay hindi sapat dahil nangyari na ito kay Eleven at tinulungan siyang maibalik ito. Kaya naman may katuturan ang sinabi ni Kali na pareho silang dapat mamatay para matapos ang lahat. Ang buong kwento ng Stranger Things ay nagsimula kay Elle. Ipinadala niya si Henry sa angkawalan, lumikha ng tulay at nagbukas ng gate na nagpahintulot sa Demogorgon na dukutin si Will. At bagaman ang kanyang pagkamatay ay tiyak na magiging trahedya, ito ay akma sa takbo ng kwento. Sa ikapitong episode, nakita rin natin kung paano nakapasok ang grupo ng mga bayani sa Upside Down. Para isagawa ang isang plano nakakatuwa ay iminungkahi ni Steve. Susunod, kailangang maghiwalay ang grupo para isakatuparan ang bawat bahagi nito. Sa ideya, sina Elle, Kali at Will ay pupunta sa Hawkins Lab para gamitin ang sensory deprivation tank. Tiyak na kasama nila si Hopper na hindi iiwan si Eleven mag-isa kasama si 8 sa mapagpasyang sandali. At saka siya mismo ang may dala ng bomba para sirain ang exotic matter. Ang isa pang grupo ay pupunta sa radio tower para iligtas ang mga bata mula sa angkawalan habang nagsasanib ang mga mundo. Ang tanging kahinaan sa planong ito ay ang oras. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang proseso ng pagsasanib, ilang minuto, oras o araw. Ngunit ang sinema ay nakaayos sa paraan na ito ay tatagal hanggat kailangan ng mga bayani para maisakatuparan ang kanilang plano. Hindi naging lubos na malinaw ang relasyon ni Jonathan at Nancy. Tila umamin sila ng pag-ibig sa isa't isa, ngunit pumayag si Nancy na hindi pa kasalan si Jonathan. Nilinaw ito ni Matt Duffer na nagkumpirma na naghiwalay na ang magjowa. Matagal na raw nilang alam ng mga manunulat na mangyayari ito, pero hindi nila mahanap ang tamang pagkakataon. Matagal na pinanatili ng kanilang pinagsamahan at traumatikong karanasan ng mga karakter. Ngunit ngayon naintindihan ni Nancy na kailangan niya ng kasarinlan at kalayaan. At hindi ito nangangahulugan na sa finale ay babalikan niya si Steve tulad ng gusto ng maraming tagahanga. Ngunit may isa pang pares na sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na magkasundo. Ang pagkakaibigan ni Steve at Dustin na nagsimula sa ikalawang season ay isang highlight ng serye, at ang kanilang magkasanib na mga storyline ay kabilang sa mga pinakamahusay. Ang pagkawala ni Eddie ay labis na nakaapekto kay Henderson, at sa isang punto natagpuan niya ang lakas ng loob na aminin na takot siyang mawala si Steve. Dito nagmula ang kanilang tensyonadong relasyon mula sa simula ng ikalimang season na hindi nagustuhan ng maraming tagahanga. Siya nga pala tungkol sa kapalaran ni Harrington na pinag-usapan ng husto bago ang finale, may posibilidad ng kanyang trahedikong pagkamatay. At hindi lang ito dahil sa panayam ng magkapatid na Duffer na nagpahiwatig sa pagkamatay ng karakter gamit ang mga figurin. Iyon ay maaaring bahagi ng kampanyang pangpromosyon para makuha ang atensyon. Ang sakripisyo ni Steve sa finale ay akma sa takbo ng kwento. Nagkasundo na siya sa kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang minamahal ay hindi nakikita ang isang kinabukasan kasama siya, at siya mismo ang nagmungkahi ng plano para iligtas ang mundo, isang bagay na hindi pa niya nagawa dati. Kaya si Steve ay kasalukuyang nasa katayuan ng isang pangunahing tauhan na kandidato para sa isang trahediko at bayaning pagtatapos. At tungkol naman sa teorya ng pagbabalik ni Eddie bilang isang vampira para talunin si Vecna at ulitin ang kwento, wala na lang talagang oras para dyan. Bagaman ang isang pahiwatig sa vampirismo ay muling lumitaw nang tawagin ni Kali si Dr. K na isang vampira dahil sa kanyang pagnanais na kumuha ng dugo para sa mga eksperimento. At wala na ring nakakaalala sa mga higanting pulang dragon na nagtatago sa likod ng pader dahil isa ito sa mga teorya na hindi na nakatakdang matupad. Malinaw na may mga pangamba bago ang finale at hindi ito maiiwasan. Hindi lahat ng sikat na serye ay nagtatapos ng maayos. Ang Game of Thrones mismo ay nag-iiwan pa rin ng malungkot na alaala.
Ang tanging nakakatuwa ay hindi na tayo maghihintay ng matagal dahil ang huling episode ay darating na sa atin sa bagong taon. At doon na tayo iiyak para kina Steve, Elle o Will. Ito siyempre ay isang biro dahil walang nakakaalam kung paano magtatapos ang lahat at kung sino sa mga bayani ang hindi makakaligtas sa huling labanan kay Vecna. At iminumungkahi naming pag-usapan ninyo ito sa mga komento. At sabihin nyo na rin kung ano ang tingin ninyo sa ikalawang hati ng season. Sangayon ba kayo na mas mahina ito kaysa sa una o hindi? Siya nga pala sa kabila ng papalapit na finale, hindi dito magtatapos ang Stranger Things. Bukod sa naanunsyo ng animated spin-off na magaganap sa pagitan ng ikalawa at ikatlong season, magkakaroon din ng isa pang proyekto na may mga totoong aktor. Ito ay nasa maagang yugto pa lamang ng pagunlad, ngunit alam na ang mga kaganapan ay magaganap sa ibang panahon at may ibang mga karakter. Na nangangahulugan ba ito na sisirain ng mga bayani ang tulay patungo sa angkawalan? Ngunit hindi ang angkawalan mismo malalaman natin sa malayong hinaharap. Sa kasalukuyan, pumirma ang magkapatid na Duffer ng isang 4 na taong kontrata sa Paramount kaya malamang nababalik lamang sila sa universo ng Stranger Things pagkatapos ng isang pahinga. At iyan muna sa ngayon mga kaibigan, magkita-kita tayo muli sa mga susunod na video.